Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas at pakikipag-ugnayan sa mga negosyante mula sa South Korea. Sa ginanap ng Philippine-South Korea Business Forum, ibinida ng Pangulo sa mga Korean businessmen ang matatag na ekonomiya ng bansa. Patuloy din ani ang pagsisikap ng kanyang administrasyon upang mapabuti ang mga polisiya at pamumuhunan sa Pilipinas. Halimbawa raw nito ang public-private partnership na nagpapalakas sa infrastructure and development projects ng bansa. Investing in the Philippines at this opportune time is a fine strategic move. In the first half of 2024, the Philippines experienced a remarkable growth of 6%. It solidifies the Philippines' position as one of the fastest growing economies in the region. Foreign direct investment also remains strong with net inflows of almost $9 billion last year. These achievements reflect our success in implementing business-friendly reforms. We are dismantling bureaucratic barriers, lowering the cost of doing business, and enhancing our global competitiveness. To our esteemed Korean partners, I want to assure you, the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with a continuing and unwavering support. Good news naman, maaari nang makinabang sa libreng PhilHealth coverage ang mga solo parent. Ayon sa PhilHealth, automatic na kasama ang mga solo parent sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act No. 11861. Magbibigay naman ng bagong membership registration form ang PhilHealth para sa mga solo parent. Tanging ang mga may valid Solo Parent Identification Card o SPIC ang pupwedeng irehistro bilang indirect contributor. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Laga ng PTV Davao. Mayong adlaw, gianunsyo sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga extended ang 2024 Census of Population ug ang 2024 Community-Based Monitoring System Schedule alang sa tanang residente sa Davao del Sur ug Davao City. Ipahigayon ng enumeration period gikan Setyembre 17 hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Hugot karon ang panawagan sa PSA Davao del Sur sa mga residente nga musalmot sa census pinaagi sa paghatag og impormasyon ug pagtubag sa mga pangutana sa mga PSA enumerators nga mobisita sa ilang mga lugar. Gipaniguro sab sa PSA nga ang makolekta nga mga datos magpabilin nga confidential subay sa Data Privacy Act of 2012 ug alang lamang kini sa statistical purposes tumong sa Population Census Community-Based Monitoring System nga ma-update ang datos o populasyon sa nasod alang sa tuig 2024. Ingon man nga ma-identify ang mga lugar nga ilabihan nga nanginahanglan og tabang og serbisyo sa gobyerno. Giimbitahan sa Department of Agriculture kon DA Region 11 ang mga stakeholder ug industry experts alang sa ipahigayon nga Banana Conference and Exhibit 2024. May tabo kini karong Oktubre 17 hangtod 18 ning tuiga sa usa ka convention center sa Lanang, Davao City. Pagbutyag sa DA11, lauman nga salmutan kini sa mga exhibitor nga gikan pa sa managlahing rehiyon sa Pilipinas aron nga ipakita ang ilang mga produkto ug mopartisipar sa market linkages sa tumo nga mapalambo ang kalidad sa saging sa nasod. Nagtagana sab og pondo ang DA nga mobalor sa 250,000 pesos alang sa pagtabang sa kapin 50 ka mga mag-uuma gikan sa managlahing kooperatiba sa ilang registration fee. Kanaaron nga masiguro nga sila ang mamahimong benepisyaryo sa conference. Alang sa dugang detalye, mamahimong bisitahon ang official Facebook page sa aktibidad nga Banana Conference 2024. So not just from Region 11, but we invited exhibitors across the country, like the whole regions in the country. We invited exhibitors para to showcase their products, for market linkages. O mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.